Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay magwa-welcome naman ng panibagong buwan. It's the first Sunday celebration of the month of August. Sige, isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon habang po tayo ay nagbabatian. Habang tayo po yung umiikot at bumabate. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sige po tayo na po'y magpapasimula sa ating awitan sa umagang ito. Handa na po bang lahat na umaawit at magpuri para sa Panginoon? Amen, amen. Come on, church, let's sing for Jesus this morning. Come on, church, let's clap our hands. Hey! Come on and shout! Hey! 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 Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Hindi titigil sa pagsamba sa iyo, Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, nakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! Hey! Come on and shout! Hey! Hey! Come on, church, ang lahat ay magsasaya. Ang lahat
worship our God. Patuloy tayong umawit sa umagang ito. Let's continue to declare the goodness of the Lord, His amazing grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. May this be our prayer. May this be our communication with God. Lord, you came to save us. Lord, you came to seek us. Hallelujah. All by your grace, all through your grace, O God. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch
again. The earth shall soon. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who called me here will be forever.
a worship to the Lord. Oh, what joy shall be mine, and I will bow in humble adoration and proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great, oh God! How great Thou art! How great Thou art! Oh, sing! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Come on, church. Open up your voices to Jesus. Declare how great our God is. How great Thou art. Let's sing my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how great Thou art. I'm gonna sing my song. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou We praise you, Jesus. Thank you, God. You are great, Father. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Sa lahat ng papurit, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagdakila at pagsamba. Hallelujah. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat kami. Una sa lahat, sa inyong kabutihan. At sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita sa oras na ito, hayaan ninyo, Panginoon, na kami po ay matuto, makita namin ang aming sarili sa mga salitang ito, Panginoon, na aming pag-aaralan. As we talk about our new theme, Lord, about the heartbeat of Jesus, seek, save, send, Lord. Ito yung aming pag-uusapan ngayon. It's all about you.
It's all about your heartbeat, Lord, at nawa makita din namin yung tibok ng puso namin na makadugtong sa inyo, makonect sa inyo, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. This is now our new team. Kung kailan ipapabago sa atin ng Panginoon, katulad nung nakaraan, ay doon tayo mag-a-abide. No? Kung ilang buwan niya itong patatakel sa atin, patatapik sa atin, it's all depende sa Lord. Pero ito naman ay dugtong-dugtong, no, na team natin. Sige nak, isundan nyo na lang ako sa slides para tuloy-tuloy po tayo. So our theme today is the heartbeat of Jesus. Seek, save, send. So Jesus seeks the lost, saves the sinner, and sends the saved to continue His mission. Okay? So dito natin makikita yung Luke chapter 19 verse 10. Ang sabi doon, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Okay? Now, ang titignan natin, nakita niya na, next slide. Every person's heart beats for something. Tingnan po yung tibok ng puso ng mga tao. Some people live for success. Nabubuhay dahil sa pag-abot sa kanyang magiging success someday. Okay? It's all about successful life. Yun yung inaabot. At okay naman yun. Wala naman tayong nakikitang masama doon. Maganda rin. Talaga na tinitignan natin yung katagumpayan natin. Maging successful tayo sa buhay. And some people live for money. Maraming tao, ang tibok ng kanyang puso ay pera. Bukod doon sa maabot ang kanyang katagumpayan, maging successful, ang tibok ng puso niya, it's all about money, money, money. Wala nang ibang ginawa kundi pera. At wala naman tayo nakikitang masama doon kung kumita at magamit sa kanyang pamilya, magamit sa kanyang buhay. Okay yan, di ba? Some people live for comfort. Success, money, comfort. That's the heartbeat ng mga tao. Madalas dito umiikot ang buhay ng mga tao. Career, pera, at magandang buhay. Ulitin ko, wala naman tayong nakikitang masama sa mga ito. At guys, gusto din ng Diyos na maranasan natin itong mga to. Gusto rin ng Diyos na maani natin yung successful life, yung blessing through money, at yung magandang buhay, comfort. But what is the heartbeat of Jesus? Yun yung pag-uusapan natin. Yan yung heartbeat natin. Success, money, and comfort. That's the heartbeat of many of us. Ang tanong, ano ba ang heartbeat ni Jesus? Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. So yun yung heartbeat natin. Tama? Gusto natin yung mga yan. Maabot natin yan. Maging successful tayo. I-bless tayo ng Lord sa pamamagitan ng pera. At magkaroon tayo ng magandang buhay o komportableng kalagayan sa buhay. Next slide. In Luke chapter 19 verse 10, para makita nating mabuti, anong sabi doon? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ito naman yung heartbeat ni Jesus. Ano yung heartbeat niya? To seek the lost. Save the sinner. And send His followers to continue the mission. That's why here in church, marami tayong programa about seeking the lost, save the sinner, and send through discipleship. Kaya yung mga nadidisciple na ngayon, isa lang ibig sabihin yan, nire-ready na ako ni pastor, nire-ready na kami ng church na isend. Sending. That's all about discipleship na ginagawa natin. Okay? So hindi sayang yung oras ninyo. Sending saan? Sending sa labas,
Pwedeng sa labas, pwedeng sa ministry sa labas, pwedeng ministry dito sa loob. Sending you to the ministry inside the church. Yan po yung heartbeat ni Jesus. The Gospels consistently reveal His heart. Kung babasahin natin ang Bible, i-reveal lahat nito yung heartbeat ni Jesus to seek the lost, save the sinner, and send His followers to continue His mission. If Christ truly lives in us, okay, ang tanong, naniniwala ba tayong si Kristo ay nabubuhay sa atin? Sino ang naniniwalang si Jesus ay nabubuhay sa Kanya? Pakitaas ang kamay. Yan. If Christ truly lives in us, sinasabi natin may Diyos ako, kilala ko ang Panginoon, tinanggap ko si Lord as my Lord and Savior, His heartbeat should become our heartbeat also. Ito yung challenge. A church that shares the heartbeat of Jesus will passionately seek the lost. Kung sinasabi mo ang church mo, ang kinabibilangin mong church ay nandun yung heartbeat ni Jesus, ang church natin ay passionately hinahanap yung mga naliligaw. Ang hinahanap, yung mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Nandiyan ka ba? Yun yung ginagawa dito. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hahanapin natin para dalhin sa paanan ng Panginoon. Ibang usapan yung mga tupang naliligaw. Ibang context yun. Yung mga niligaw nila yung sarili nila, nakapasok na pero lumabas pa. Medyo batok ang kailangan nun. Pero dito, puso ang kailangan. Kaya nga yung, di ba, may halong pamalo yung pastol, yung mga makukulit na tupa na nasa loob na nga, lumabas pa. Kaya ang gamit ay baston ng pastol. Pinapalo talaga. Kinakawit sa liig. Kaya nga yung pastol, yung baston na kaganon eh. Diba usapan nyo, medyo masakit yun. Pero itong mga naliligaw na hindi pa nakakakilala kay Kristo, love ang kailangan nun. Hindi natin kailangan paluin sila. Hindi sila pinapalo ng Diyos. Bakit? Yung kahabagan ng Diyos ang kailangan nila. Yan po ba kayo? Okay? That's the heartbeat of Jesus. Magkaiba ang confrontation, magkaiba ang case nung taong wala pa kay Kristo at yung tupang naligaw. Okay? During an earthquake or emergency, rescue teams don't wait for victims to find them. They actually search every building, calling out, "Is anyone there?" Yung mga natabunan sa mga earthquake, yung mga rescue team, ang ginagawa nila, sumisigaw sila, "May tao po ba dyan? Kung kaya niyong sumigaw, kung kaya niyong magbigay ng sounds." Hindi nila hihintayin na magparamdam sa kanila yung tao. Sila mismo sumisigaw yung mga rescue teams. Kailangan nyo ba ng tulong? They search because every life matters. In the same way, Jesus came looking for us when we were spiritually lost. Nung malayo pa tayo dahil sa kasalanan, si Jesus dumating para sa atin. Spiritually lost. He did not wait for us to find Him. Kaya yung sinasabi natin na, "Lord, salamat, nahanap kita." Hindi mo siya nahanap. Ikaw ang nahanap niya. He sought us out because every soul matters to God. Now, isa-isahin po natin. Ano ba ang ginawa ni Jesus? First, next slide. Jesus came to seek the lost. Luke chapter 19, verse 10. Jesus intentionally searched for people. Pakisabi sa katabi mo, intentionally. Okay? Anong mga makikita natin na intentional na ginawa ng Panginoon? Una,
Si Zacchaeus, intentional. Nakita niya si Zacchaeus na umakyat doon sa fig tree o puno ng sikomoro para makita siya. Sa dami-dami ng tao, nung dumadaan si Jesus, nakita niya si Zacchaeus. Sabi niya, ibang klaseng tao to. Umakyat pa sa puno para makita ako. Mas matindi pa kaysa ginawa sa mga artista. No? Umakyat pa sa puno. Yung fig leaf o fig tree, isang punong matinik. Hindi siya mapinong puno. Hindi katulad ng puno ng aratiris, kahit akyatin mo yan. Puno ng bayabas, walang mga makikinis yung puno niyan. So dito, umakyat po siya para makita niya si Jesus. Alam, ginawa ni Jesus, binigyan siya ng importansya. Itong unbeliever na ito. Sabi niya, Zacchaeus, baba ka. Nagulat si Zacchaeus, kilala ako. Baba ka, Lord, why po? Pupunta ako sa bahay mo. Intentional. Pero mabibigyan niya ng time, yung isang mandarambong, si Zacchaeus kasi is tax collector. Marami siyang dinambong na tao, mandarambong. Marami siyang nilokong tao, marami siyang pinahirapan tao. Dahil sa paniningil ng buwis, siyempre, ang buwis na yan, government rules yan eh. Kung hindi ka magbabayad, mapaparusahan ka. So, intentional na nilapitan ng Panginoon si Zacchaeus at pumunta siya sa bahay. At mula noon, sabi ni Zacchaeus, Lord, ibabalik ko na yung mga ninakaw ko 4 times. Yung kalahati ng kayamanan ko, ibabalik ko, tapos yun naman yung mga nadaya ko, 4 times kong ibabalik. Bakit kaya kalahati ng kayamanan niya? Kasi yung kalahati, doon niya kukunin yung 4 times na ibibigay niya doon sa mga nadaya niya. So wala talagang matitira sa kanya, binigay niya lahat sa Lord. Imagine that kind of, gaano katinding pagtalikod sa kasalanan dahil intentional ang ginawa ni Zacchaeus. Another person is the Samaritan woman. Remember the Samaritan woman? Anong kwento ito? Yung nandun sa nag-iigib. Diba? Sabi niya, 5 asawa mo. Magbago ka. Si Mateo po ay boss ni Zacchaeus. Tauhan ni Mateo, ang chief tax collector ay si Mateo. Kumbaga siya yung director ng BIR. Tapos isa lang sa mga regional director niya, si Zacchaeus. So si Mateo na tinatawag nilang Saint Matthew, yan, na dating tax collector, mandarambong din. Pero nakilala si Lord at intentional niyang na-win itong mga taong ito. Another, the demon-possessed man. Yung napoposes na demonyo, na taong napoposes ng demonyo, pinalaya ng Panginoon, intentional, kinausap niya talaga. Hindi niya iniwasan, ako napoposes yan, iwas ako dyan, baka duraan ako yan, o baka tapunan ako ng dumi. Hindi, inarap niya yung napoposes, kasi siyempre, nakikita na ba kayo ng taong grasa? Hindi pa napoposes yun, pero takot na tayong lapitan. Baka dumihan tayo, baka durahan tayo. Lalo na yung napoposes na hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Inarap ni Jesus, intentional. Lumaya ka. Yung nagpoposes sa'yo, itatapon natin sa dagat sa pamamagitan ng mga baboy. Di ba? Intentional. And the woman caught in sin. Yung babae na inerap sa kanya, nababatuhin na hanggang mamatay. Pero hinarap kay Jesus. Kasi ang parusa that time, kung nahuhuli ka nakikipag-adultery, okay? Ulitin natin pag nahuli ka nakipagtalik sa hindi mo asawa, ang parusa, stone to death. Babatuhin ka hanggang mamatay. Kaya kayong mga magbo-boyfriend, hindi pa kayo mag-asawa, wala kayong karapatang magtalik sa isa't isa. Kung ginagawa nyo yan, nag-iipon kayo ng sumpa sa katawan ninyo. Kaya kung hindi nyo kaya, magpakasal na kayo. That's a warning. Adultery, tawag dyan. Pakikiapid. Nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Kahit boyfriend mo pa yan. Kung hindi kayo kasal.
Hindi mo asawa yan. Okay? So that's the warning. Sabi ng mga tao, Master, ito, nahuli namin nagkakasala. Babatuin na namin hanggang mamatay. Buti na lang, nandun si Jesus. Kung wala doon, patay yung babae. Sabi ni Jesus, sige, kung sino yung mga walang kasalanan, sila ang unang bumato. Intentionally, niligtas na yung babae. Walang bumato sa kanya. Okay? Pero sabi ni Jesus, lika, ginang, binibini, alika. Lord, salamat po. Anong sabi ni Jesus? Halika, humayo ka, huwag ka nang magkasala ulit. Ang ibig niya sabihin, huwag ka nang makipagtalik ulit sa hindi mo asawa. Diyan pa po ba kayo? This is the heartbeat of Jesus. Jesus never ignored broken people. He saw people that others ignored and overlooked. Yung mga ini-ignored natin ng mga tao sa paligid, yun ang tibok ng puso ng Panginoon. Marami tayo ini-ignored na tao. Hindi natin pinapansin porket makasalanan, hindi pa kilala si Lord, porket pinipersecute tayo dahil hindi pa nga niya kilala si Lord. But listen, tingin po kayo mabuti sa akin. Hindi sila ini-ignored ni Jesus. Yung mga makasalanan, mahal ng Panginoon. Even us, tayo nakakagawa ng kasalanan, pero mahal tayo ng Panginoon. Ang mahalaga lang, hindi tayo dapat mabuhay sa kasalanan. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Next slide. Pakita natin. A believer with the heart of Jesus. Ayan yung mga Samaritan, Zacchaeus, ayan yung mga heartbeat ni Jesus. Sige, next slide na. Yan. So a believer with the heart of Jesus doesn't wait for sinners to come to church. When natin hintayin pumunta sila dito, tayo ang aabot. So I thank the Lord, yung tatlong mga kabataan kaninang tumayo dito, talagang pinagbigyan tayo sa invitation. Sino nag-invite sa kanila? Pakita sa kamay. Sino nag-invite sa kanila? Palakpakan naman natin si Mary Ann. Yan. So, salamat. Someday, kayong tatlo, kung magpapatuloy kayo dito sa church, someday pasasalamatan nyo si Mary Ann. Amen? Sana hindi ito yung first Sunday o first time na makasama namin kayo. Okay ba? Mga bro, okay ba? Yan. Praise the Lord. At least kasama na kayo lagi. Welcome na kayo dito sa pamilyang ito. So, He goes where people are. Hindi niya inintay na lumapit sa kanya mga tao. Pumunta si Jesus sa kanila. Okay, tayo, dapat ganon. Huwag na natin hintayin na dumating dito sa church at saka dito natin iwi-win. Sa labas pa lang iwin natin. At work. Okay, sa trabaho mo, nakakasama mong kumain, nakakasabay mo sa sakayan, nakakasabay mong magkape. I-introduce mo na si Lord. Christian, bibigyan kita ng tip. Pagkausap mo yung mga unbeliever, wag puro reklamo ng baba ng sweldo ko, ano ba tong gobyerno natin, ano ba tong senador na ito, wag ganon, Kristiyano ka. I-priority mo si Lord. Ireklamo mo yan sa sarili mo o kaya pumunta ka mismo doon sa Senado. Wag doon sa mga katrabaho mong hindi pa kilala si Lord kasi makikita nila na puro reklamo tong tao na ito. Paano ako sasama sa church nito? Puro reklamo lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Dapat di ko binoto yan. Dapat DDS kasi yan, BBM kasi yan. Ako, please lang. Kapag unbeliever yung mga kasama nyo, nakakasabay nyo magkape, nakakasabay nyo kumain, don't share about that kind of burden. I-introduce mo si Lord sa kanila. Pakita mong Kristiyano ka. Yung tibok ng puso ng Panginoon ang mangibabaw sa'yo. Huwag yung sariling complaint mo, yung sariling tibok ng puso mo. Amen? At school, win your campus to Jesus. Iwin natin yung mga kaklase natin. Iwin natin yung campus natin. Naalala ko nung may campus ministry pa tayo, talaga intentional.
May dala-dala silang sulat, Daddy Paz, pirmahan mo to, sasubmit namin sa principal. Ganong kalupit. Papaalam sila sa principal. Ba, sabi ko, malaki yan to. Tapos nakikita ko na may dala-dala na silang gitara. During recess, nandun sila sa isang place. Ini-invite nila yung, kasi may letter sila, aprobado ng principal, hindi sila sisitahin. Kaya minsan pinapatay yung mga picture-picture nun, wala pang masyado sa Facebook, pero nakikita ko, wow. Nandun sila sa isang lugar, ilalim ng puno, nagka-campus harvest sila. In the neighborhood, sa trabaho mo, sa school mo, sa mga kapitbahay mo, please lang, huwag kang makipag-away sa mga kapitbahay mo. Hindi mo sila mawiwin kung susungitan mo sila. Nandyan ka pa ba? Yung mga tao kasi wala nang ginawa kundi sungitan yung mga kapitbahay. At yan mga tutulong sa inyo pag emergency. Alam mo, pag wala ka sa bahay, nagkasunog. Pag mahal ko ng kapitbahay mo, bubuhusan ng tubig yung bahay mo. Pero pag masungit ka, ayaw mo masunog yung bahay niyan. Sungit-sungit niyan. Hindi ka nila tutulungan. Tapos nandiyan na yung bombero. Mr. Bombero, wag mong buhusan yung bahay niyan. Wag mo inspirahan yan. Sungit-sungit yan eh. Nangaaway yan. Pero kahit wala ka at nagkasunog sa lugar ninyo, tingnan mo pag uwi mo, aba, hindi nasunog yung bahay ko. Bakit? Binuhusan ng tubig ng mga kapitbahay mo. Ganyan ka ba? Pag may emergency, tatakbo ka sa ospital, mga kapitbahay mo kaagad nandyan. Yung mga pamilya mo, wala naman, hindi man naman malapit sa'yo eh. Mga nakatira no, nakapag-asawa na sa iba-ibang lugar, malayo na sa'yo. Ang kapitbahay mo ang nandyan para tumulong sa'yo. Sila magbubuhat sa'yo. Papunta doon sa ambulance. Kaya wag natin inaaway at wag natin sinusungitan ang kapitbahay. Nandyan po ba kayo? Ganyan ang Kristiyano. Yan ang heartbeat ni Lord. Dapat malapit tayo sa mga kapitbahay natin. Binibigyan natin ng ulam pag may bagong ulam. Ganyan sa amin. Gugulat kami, may ulam. Saan galing yan? Ginataang laing, mga ganyan. Binibigyan ng kapitbahay. Kaya minsan, pag nagluluto si Mrs., nahihiyang hindi mamigay. Mamibigay na rin kasi siyempre, binibigyan ng kapitbahay. Dapat ganon. And within the family, ipakilala mo si Jesus sa family mo sa pamamagitan ng buhay mo. Nandyan po ba kayo? Wag mo siyang ipakilala sa pamamagitan ng salita. Alam mo, si Jesus ganito, baka pagtawanan ka. So, hindi ka nga naguhugas ng pinggan. Tapos pinapakilala mo sa akin si Jesus, tamad-tamad ka nga eh. Wag puro salita. Alam mo, ang maganda, na-introduce mo si Jesus sa pamilya mo sa pamamagitan ng gawa mo. Andyan ka ba? Yung paggising mo, nakaligpit na yung higaan mo. O, kabataan. Sabi ng nanay mo, bumait na tong anak ko ah. Sasama na nga ako sa church nila. Sige, palagpakan natin ang Panginoon. Naguhugas na siya ng pinagkainan niya. Nag-iigib na. Di ba, ang hirap ng tubig ngayon. Igib kong igib ngayon. Lakas kong lakas. Di ba? So, sa pamamagitan ng gawa, yun ang sikreto ng pagwiwin ng family. Kasi pagka nag-share ka sa kanila, makukornihan sila sa'yo, hindi sila sanay na ganyan ka. Ano bang pinagsasabi mo? Nilalagnat ka yata. Pero pag nakikita sa gawa mo, ayun na yun. Yun na yung pagwiwin sa family. Ikaw muna sa sarili mo. Hindi puro salita. Di ba? Ang pag-i-invite sa church o sa pamilya natin, sa kaibigan natin, huwag natin gamitan ng salita, gamitan natin ng gawa. Luke chapter 15 verses 4 to 7, the shepherd leaves the 99 sheep to search for the one. Ito na yung sinasabi natin. Kasama din ito sa ginagawa ng Panginoon. Yung mga tupang naliligaw. Yung mother na nawalan ng anak, no? Hinahanap niya, sino dito ang nasubukan na nawalan ng anak, naligaw? Kami nasubukan na namin, si Aaron, nung maliit. Makwento ko lang sa inyo para nandun pa kami sa Graceville. Nag-uwian na lahat. Umuwi na kami. Pagdating sa bahay, kulang kami. Kasi binata pa si Asiel, si Nathaniel, kasama pa namin sila sa bahay. Daniel, uy, kulang tayo. Nasaan yung bunso? That time, ilang taon pa lang si Aaron? 4 years old.
Kulang. Baka sumama sa mga pamangkin ni Pastora Melody. Yan. Kasi kalaro niyan sila reng-reng noon eh. Nandun sa church, no? Kaya pumunta kami nandyan ba si Aaron? No, wala po. Wala. Bumalik kami sa Graceville, binuksan namin yung roll-up. Then, binuksan namin yung CR. Baka nalock doon sa loob. Wala si Aaron. Ay, ito na. Ang motor ko that time, yung SkyDrive ko. Pero in 5 minutes, naikot ko ang buong Harmony Hills. Zoom, zoom, doon lahat ng street. Ganoon ako lahat ng street dyan sa Harmony Hills. In 5 minutes, nataranta ko yung adrenaline ko. Punta ako sa police station dyan sa dulo. May police station pa doon sa tabi ng tulay. Wala po kami nakitang bata. Alam mo, Lord, sabi ko, Lord, saan ko hanapin yung anak ko? Nagbigay ng sa akin ng Lord, punta ka doon sa barangay doon sa Harmony 2. Doon mo tanungin. Bumalik ako doon. Sabi ko, mayroon po ba nakita kayong batang maliit? Nako! Hawak-hawak ng barangay tanod namin, iniikot doon sa Deca Homes, hanggang doon. Kasi ang sinasabi niya, church. Kaya dinala sa Roman Catholic Church. Dinala sa Iglesia ni Cristo. Sabi ni Aaron, hindi po dyan, church. Hindi niya alam saan niya ituturo. Maliit pang bata. Binaybay ko yung Deca Homes na yan hanggang doon, sa dulo doon, sa papunta na ng Bagong Silang. Doon ko nakita buhat-buhat siya ng barangay tanod. Pagod na yung barangay tanod, inisa-isa yung bahay, inisa-isa yung church. Ang hirap mawalan ng anak talagang. Umiiyak na sila, mami pa sa bahay, di mahanap. Diba? Hahanapin. Kaya yan ang kwento ni Aaron. Nung lumalaki ng konti, sagasaan ng tricycle doon sa harapan ng simbahan. Ang daming karanasan sa paglilingkod. Hinabol na naman namin yung nakasagasa. Kasi tinakbuhan. Bakit ko to sinasabi? Bilisan natin. Meron na lang akong 5 minutes. Okay, secondly, next slide, Jesus came to save the lost. He transformed lives. He forgave sins. He gave eternal life. Yun ang trinabaho ni Jesus Christ. Binago niya yung buhay, pinatawad niya yung kasalanan, at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nandyan ka ngayon. Binago yung buhay natin, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, and binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Next slide. Guilty becomes forgiven. Broken becomes restored. Lost becomes found. Dead becomes alive in Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, salvation is God's gift, not something we earn. Yun yung sinasabi doon. Yung kaligtasan na mayroon tayo, regalo ng Diyos yan. Hindi natin pinag-ipunan yan. Hindi tayo nagpakabait para makuha yan. Pero binigay na sa atin yan nung tayo makasalanan pa. Parang yung lifeguard, no? Nung pag sa swimming pool, hindi niya hihintayin na bigyan mo siya ng instruction bago niya iligtas yung nalulunod. Pag nakita niya na medyo nalulunod, ililigtas niya kaagad. Magdadive siya kaagad. So hindi na kailangan na bigyan ka pa ng instruction. Ay, puntahan mo siya, nalulunod siya. Diba, hindi lifeguard ang tawag doon. Meron. Meron lang yun. Mga nakikichismis lang. Pero yung lifeguard, nakikita niyang medyo, ililigtas niya kaagad. Kasi yun yung trabaho niya. At ganun din tayo dapat. Ganun si Jesus. Nakita niya tayo na papunta sa impyerno, niligtas niya tayo kaagad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Siya ang umako ng kasalanan natin para hindi na tayo mapunta sa impyerno. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, tagalangit ka. Come on. Kapag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kung ayaw maniwala, bahala siya. Okay? So Jesus entered our world through His incarnation, died on the cross, and rose again to rescue us from sin and death. Thirdly, last, Jesus sends the saved. John 20:21, as the Father has sent me, I am sending you. Salvation is not the end of the journey. Niligtas ka ng Panginoon, hindi dyan natatapos. It is the beginning of the mission. Sabihin mo sa katabi mo, simula lang pala itong kaligtasan na mayroon tayo. Yes,
It is just the beginning. Nung binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon, simula na para tayo naman ang gamitin ng Lord na mawin yung iba madala sa Panginoon. God saves us so we can become His ambassadors. So, we are sent to share the gospel, make disciples, serve people with Christ's love, plant seeds of faith wherever God places us. Di ba? Tinakil natin nakaraan, a fruitful Christian, a soul winner. Plant seeds of faith wherever God places us. Kung saan tayo ilalagay sa workplace mo, itanim mo yung salita ng Diyos. Sa school mo, itanim mo yung salita ng Diyos. Sa bahay ninyo, itanim mo yung salita ng Diyos. And then mabubunga ka. Mamumunga ka bilang isang Kristiyano. Very fruitful Christian. Imagine, gagamitin ka ng Lord para sa mga taong wala pa sa kanyang paanan. Ipapadala ka ng Panginoon. So, wag niyo pong minamaliit yung mga discipleship fellowship natin. That's the beginning of your education para ma-send kayo. Para ma-train kayo. Para ma-prepare kayo sa pagsisimula ng Panginoon sa inyong buhay. And even, wag nyo rin baliwalain yung mga reflections natin. Pagkatapos ng gawain, reflect. Kaya nga may reflection group tayo, iba kanya-kanyang takas, kanya-kanyang chismisan, kanya-kanyang kwentuhan sa gilid. Priority muna natin yung reflection. Then after that, sige, kanya-kanyang fellowship na kayo. Para lang mapalabas natin, ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Para hindi natin nakakalimutan yung Word of God. Kasi mamaya, pag uwi mo, makakalimutan mo na itong sinabi ko. Hindi mo na alam, ano ba yung preaching ni pastor? Okay? So, the heartbeat of Jesus, next slide. Sige, forward mo na. Yan. Dito natin makikita yung heartbeat of Jesus must become the heartbeat of the church. Amen? Nandyan po ba kayo? Kung heartbeat ni Jesus ang pag-uusapan, dapat heartbeat din ni Jesus. Heartbeat din ng church, yung heartbeat ni Jesus. Ang sabi ng Acts chapter 2, verses 46 and 47, the early church grew because believers lived on mission every day. Healthy churches don't simply gather. Healthy churches just go. Ang malusog na simbahan ay hindi masayang nag-gather lang. Masaya tayo pag marami tayo, siyempre. Pero ang malusog na simbahan, lumalabas, tumutulong para maabot yung mga tao sa paanan ni Lord. Yan ang healthy church. A healthy church, go. A church that reflects Jesus' heartbeat will love people unconditionally. Wala kang pipiliin na tao. Pray for the lost. Share the gospel consistently. Disciple new believers. Send workers into the harvest. Ulitin ko para masakyan ninyo. A church that reflects Jesus' heartbeat will love people unconditionally. Pray for the lost. Share the gospel consistently. Disciple new believers. Send workers into the harvest. Mag-harvest tayong sama-sama. Kaya nga ang sabi niya sa Matthew chapter 9 verses 37 and 38, the harvest is plentiful, but the workers are few. So I conclude, the heartbeat of Jesus has never changed. Hindi nagbabago ang heartbeat ni Jesus. He still seeks. Naghahanap pa rin siya. He still saves. He still sends. The question is, will His heartbeat become ours?
Yung bang tibok ng puso ng Panginoon, gusto rin nating maging tibok ng puso natin. If you agree, say amen. Dapat maging tibok ng puso ng Panginoon. Yung tibok ng puso natin, tibok ng puso ng Panginoon. When we follow Jesus wholeheartedly, we seek people with compassion. We proclaim salvation boldly. Sabihin mo sa iba na ligtas ka. We go wherever He sends us. And ask yourself today, next slide. Tingnan mo mabuti. Picturean mo para na-remind ka. The question is, am I still seeking those who are far from God? Nahanap ko ba sila? May pakialam ba ako sa mga taong magulo ang buhay? Have I truly experienced Christ's saving grace? Am I obeying His call to go and make disciples? Who is one person I will intentionally pray for and share the gospel within this week? I challenge you guys. Magkaroon ka ng isang tao na ipag-pray sa week na ito. Sino kaya itong tao na ito na madadala mo sa Panginoon? Next slide. The church is not called merely to fill seats, but to fill heaven. Hindi tayo tinawag para punuin ang mga upuan dito. Tinawag tayo para punuin ang langit. When we embrace the heartbeat of Jesus to seek, save, and send, we become the hands, the feet, and voice of Christ in a world that desperately needs Him. Tayo ang magiging kamay ni Jesus, tayo ang magiging paa niya, tayo ang magiging boses ng Panginoon sa mundo na walang katiyakan, sa gobyerno na nagpapahirap sa atin sa mga panahong ito. Kailangan nila si Jesus. Kailangan si Jesus sa flood control project para matakot itong mga tao ito. Hindi matatakot yung mga yan kasi puro pera nasa isip nila. Pero pag nakilala nila si Jesus, yung Diyos na may likha ng buhay nila, baka sakaling matakot sila sa ginagawa nila na pandarambong, na korupsyon. Nandiyan po ba kayo? Kaya pag-pray natin, lagi nating damhin ang presensya ng Lord at ipag-pray natin. Gamitin mo ako, Panginoon. Tayong lahat itong mayo sa oras na ito. Lord, thank you. Ngayon sa unang araw ng aming pagtatakel ng temang ito, the heartbeat of Jesus, to seek, save, and send. Naway ito'y maging heartbeat din ng church. At maging heartbeat naming lahat, Panginoon. Sa oras na ito, hayaan ninyo na magamit ang aming mga buhay. Lord, thank you for seeking us when we were lost. Saving us through your grace. And sending us bilang pastor, bilang manggagawa. Salamat po na ako'y ginamit ninyo to proclaim your gospel. Lord, give us your compassion for the lost. Your courage to witness, and your faithfulness to make disciples. May your heartbeat become the heartbeat of our lives and our church.
Panginoon, tulungan niyo kami. Until every person has the opportunity to hear the good news. Gamitin mo kami, Panginoon, na daluyan ng iyong mga salita. Iparamdam namin yung heartbeat ninyo sa mga taong wala pa sa inyong paanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Sige po, makakaupo po tayo at sa oras na ito ay abang binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos na pag-usapan natin, ipiprepare ng ating mga pastora yung ating communion. And may I request na huwag natin aalisin sa ating mga puso yung tibok ng puso ng Panginoon, na maging tibok ng puso natin. Amen? That's the challenge. Marami pa po tayong maririnig na topic about this. Mga pastors na mag-i-speak dito sa harapan sa mga susunod na linggo. So we pray na sana lahat yan ay marinig natin para talagang ma-educate tayo about the heartbeat of Jesus. Yan. Yan. Sa oras na ito, ganun pa rin yung gagawin natin. So, mag-i-start dito pag ano. Ay, pag ano. Tama ba? Sa gitna, pag ganun. So, yung tinapay dapat nandito pa sa kabila. Pastora. Ito yung... Yan. Kasi sa gitna manggagaling. Pastora Melody, dito ka po. Ito po sa kabila. Yan. Okay? Hingi muna po ako ng isa. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras pong ito. So itong group na to pag ganon, yung group na to pag ganon. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's pray. Lord, sa oras na ito, basbasan niyo po itong mga simbolong ito. Simbolo ng iyong katawan, simbolo ng iyong dugo, upang sa ganon, kami, Panginoon, natatanggap nito, ay maramdaman ang inyong presensya at lagi naming maalala ang kaligtasan na aming tinanggap sa pamamagitan ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang inyong dugong tumigis, Panginoon, para kami ay linisin mula sa aming mga kasalanan at sinisimbolo ng tinapay at ng sarong ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I know you love me. Oh, I know you love me.
Panginoon, maraming salamat po sa bawat puso, sa bawat buhay na patuloy na kayo ang iniisip at inaalala, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi everyone. Tayo naman po ay dadakon na sa ating next part ng ating program, which is Tithes and Love Offering. Gusto ko lang po kayong I would like to take this opportunity to remind everyone that giving tithes is not an obligation. However, we are not truly worshiping and expressing our true love to God kung hindi tayo nagbibigay ng ating 10% ng tithes. Amen ba? Because giving our 10% is connected to whatever we are doing inside the church. So, kung tayo ay part ng ministry or congregation, tumutugtog tayo, kumakanta, sumasayaw, nag-worship, or tataas ng kamay, lumuluhod, kumakanta, lahat ng iyon is lahat lang yun yung ginagawa natin to worship God, but it's not our 100% if we're not giving our 10% na tithes. So lahat ng yun is 90%. Lahat ng mga activity sa church is 90%. Pero pag hindi natin binibigay yung ating tithes, kulang ang ating worship kay Lord. Amen ba? So yung 10% na yan, napakalaga. 10% lang siya, pero masasabi natin kompleto yung ginagawa natin na worship. Kompleto yung pagmamahal na binibigyan natin kay Lord sa isang linggo. Amen ba? And also, the love offering, ito naman yung ating bukal sa ating loob na binibigay sa church. So ito yung mga ginagamit, no, sa ating simbahan, yung love offering sa pagpapagawa sa tithe. So kung hindi pa tayo nakapag-pledge, kung hindi pa tayo kasama sa nag-pledge sa tiles, nagagawin natin sa Monday na mag-start. Pwede tayo magbigay as love offering. So magagamit natin yun sa ating simbahan. Makikita naman natin next Sunday dito sa ating church. Yan, nakaka-excite lang, di ba? So ayun, I urge everyone to give their tithes, 10% of your tithes, and then bukal sa ating puso is magbigay tayo ng ating love offering. So, let's raise our offering and tithes to the Lord. Hawakan natin yung ating mga sobre and let's pray na ipagpalain tayo ng Panginoon. Sige, let's pray. Aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, patuloy nga po, Panginoon, na kami ay lumalapit sa inyo. Ibinibigay namin yung part, Panginoon, ng aming mga produce sa inyo, Panginoon, natin yung mga bukal sa aming puso, Panginoon, na ibibigay sa inyo ubasan. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ng mga kamay na mga magbibigay nito, Panginoon, pagpalain niyo sila ng siksikling ligat umaabaw, Panginoon, bukod pa sa kanilang mga
inaasahan, Panginoon, na pagpapala. Lord, I also pray, Panginoon, yung mga incomes, source of incomes, Panginoon, ng bawat isa, ay patuloy nga, Panginoon, na pagpalain niyo po upang, Panginoon, ay kami mas maraming pang maibigay, Panginoon, sa inyong kubasan. At ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa araw-araw nilang pagkatrabaho, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng lakas. Yun lang po, in Jesus' name we pray, amen. Tayo po ay magbigay. Praise God. So, nagbulungan kami kanina dito sa harap. Pasimulan na daw natin sa Monday yung stage. Ano ba? So, si Tim, pwede na natin tanggalin muna itong mga, yung mga kaya natin itaas natin para, kasi maalikabok yan yung pagta-tiles. Yung mga hindi, baka maalikabukan. Okay, tanggalin na rin natin itong, mamaya pagkatapos yung mag-meeting. Kojen, ikaw yung stage director. So, ikaw na ikaw na bahala, no? So, pasimulan na natin sa Monday yung stage natin, amen? Para sunod-sunod na. Yan. Alam niyo po, dapat noon pa to. Alam niyo, mayroon na nga nagtumulong sa atin, si Nanay Ubeng, nagbigay na dito para sa stage natin. Pero medyo tumagal, ngayon lang maaayos yung stage natin. Pasensya na po, Nanay Ubeng. Pero praise the Lord sa inyong pusong pagtulong. Nandyan kayo lagi para suportahan yung ating gawain dito sa simbahan. Yan. So, ayan, masisimulan na. Kasi nauna na sa atin nag-contribute yan si Nanay Ubeng para sa stage. Sa totoo lang, noon pa. Nga lang, dahil nga pinapasok ng tubig, di natin mapaayos. Bumubulwak po yung tubig dito. Ngayon, maayos na. So, okay na. Masisimulan na natin. Kaya nung pinapalitada natin, di ba, nagtuklap? Hindi na ayos kasi may tubig sa ilalim. Yan. So praise the Lord at ganun kabuti ang Panginoon. Tulong-tulong lang po tayo. Kung sino yung may oras, pwede pong bumisita dito habang ginagawa ito para naman talagang mapagtulungan natin. Okay? So mayroon po tayong lunch courtesy of Mami Paz at si Daddy Lo nagpapansit. Yan. So may lunch po tayo bago wag muna mag-uwian. Sige po, tayo po natin tumayo sa oras po ito. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat napakabuti niyo sa aming mga buhay. Nakaraan lamang po, pinagpipray namin tong floor namin, tong sahig namin na mapatiles. Ngayon na po, nandyan na po yung provision ninyo, nandyan na po yung katugunan ninyo, Panginoon. Maraming salamat po at nakita nyo kami na nagkakaisa sa isang big family, Panginoon, at talaga pong tulong-tulong, Panginoon, para sa inyong gawain. Pagpalain niyo pong bawat kamay, ang bawat lalaki at babaeng naririto, bawat mga bata na kasama namin, mga anak namin. Someday, matutuwa kaming makita kahit yung mga anak namin pagulong-gulong na dyan, yung mga bata ay nakakatuwa ng tignan kasi malinis na yung sahig namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga trabaho, mga negosyo, at pag-aaral ng mga bata, Panginoon. Maraming salamat. Taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, ang Panginoong Hesus, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Tumayo tayo na may kagalakan, may pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory forever. Amen. Sa Diyos ang papuri.
Amen. Praise God. Maraming salamat po sa umagang ito sa Panginoon. Ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating reflection, tayo po muna yung muling umawit at magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Sige po, palakpak po para sa Panginoong Diyos. Come on, let's clap our hands. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad at pinagpala ng lubusan. Hindi papapigil, O God, sa pagsamba sa iyo, Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.